lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Welcome po muli sa ating araw na pagpapala. Ako po si Pastor Mau. Tayo po'y manalangin. Father God, in the name of Jesus Christ, salamat Panginoon na God for this wonderful day, Panginoon na God, na kami po ay magkakasama via online, Panginoon na God. Lord, salamat Panginoon na God for this broadcast. Continue, Lord God, to anoint this broadcast, Panginoon na God, that everyone, Lord God, who will hear it, watch it, O God, Lord, ay ikaw ay nagmi-minister sa aming lahat, Panginoon na God. And Holy Spirit, we welcome you sa broadcast nito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kamusta po kayong lahat? Amen po. Dalangin ko po na tayo po ay masayang-masaya ngayon po sa mga nakarang araw o lumipas na araw ng taon na ito. Alam niyo ho, ang kagalakan ko at kagalakan mo siguro magkaiba. Amen po. Pero I pray naman na tayo po'y masigla for us to move forward ngayong taon na to at nais ng Lord that we will start the year right. Alam niyo po ba na kailangan natin tayo po ay mag-focus sa tamang pag-iisip ngayong taon na to ng 2025 or having the right mindset because our mindset affects the direction na take natin po sa taon na to. Kapag hindi po tama ang pag-iisip natin o hindi po tama ang pananaw natin sa ating mga buhay, it can also affect our decisions, kumbaga the way we think, amen po ba, the way we act, the way we talk, amen po ba? And the way we also interact to other people. Kaya nga po sinabi ni Paul in Romans chapter 12 verse 2 that do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, sabi po ni Paul, amen po, ay wag po natin ihayaan na i-pattern natin yung ating pag-iisip katulad ng pag-iisip ng mundong ito. Alam niyo ho, the way we think, amen po ba, ay ibang-iba sa paraan ng pag-iisip ng mundo. Amen po. Iba ang standard ni Lord at iba din ang standard ng mundo. Amen po. Kaya nais ng Panginoon na tayo po ngayong taon na to ay mabago ang ating pag-iisip. Kasi po kung hindi po mababago ang ating pag-iisip, it can affect, kumbaga, the whole year. Amen. Na magandang gagawin ng Panginoon. And lalo na ngayong taon na to, we are declaring that we are watchman ng Panginoon. So we need to be alert, we need to be enthusiastic, amen po ba? We need to be energetic. Pero ang tanong lang, kamusta ang pag-iisip natin? So ngayon pong umaga pong ito, ay pag-usapan natin yung mga klase ng pag-iisip. At umpisahan po natin sa backward thinking. Amen po. Ang backward thinking po, ito po ay nagfo-focus sa mga past regrets at mga mistakes natin sa ating mga buhay. Kapag meron po tayong ganitong pag-iisip, tayo po ay parang umiikot na lang at nagiging cycle na lang ang pagiging negatibo sa ating buhay. Ayaw po natin yon. Amen po. Ayaw po natin ng negative vibes. Amen po. Gusto natin positive vibes. Amen po. Kung meron man tayong pag-iisip na ganito na lagi na lang nakatuon in the past, or kaya lagi na lang sinasabi natin kami noon, or kaya ito yung ginagawa namin dati, hindi ka na naka-move forward, hindi ka na nakausad sa buhay, paalala ni Lord sa atin in Isaiah 43 verses 18 to 9, forget the former things. Forget the past. Amen po. And do not dwell on the past. See po, yan po ay paalala sa atin ng Panginoon that He is doing a new thing ngayong taon na to. Ginagawa ni Lord at gumagawa siya ng mga maraming bagay na bago. Kasi alam niyo ho, ang tao, ako at ikaw, our nature, ang gusto natin laging bago. Di ba? God is always doing something new sa ating mga buhay. At kung tayo po ay merong backward thinking, it can prevent us from seeing it. Ito po yung kumbaga, maghahatak sa atin para hindi natin makita yung mga magandang gagawin ng Panginoon. Pangalawang pag-iisip, ito po yung tinatawag natin stagnant thinking. Amen po, stagnant thinking. Ito po yung kumbaga stagnant thinking, yung ikaw na-stuck na lang. Amen po. Kumbaga ikaw ay nasa kumbaga complacency or wala nang pag-usad sa buhay. Hindi na lumalago, hindi na gustong kumbaga mag-move on o mag-move forward. Yun nasanay ka na lang na ganito na lang tayo. Okay, ganito na lang ang buhay. Kaya nga there are people when you ask them, sabihin natin, kamusta ka? Ito lang, ganito pa rin, di ba? Pero hindi. Kapag isang tao na nakakilala sa Diyos, when you ask them, kahit merong mga struggles and challenges in life,
Anong sasabihin natin? Maganda ginagawa ni Lord. This is the day that the Lord has made. And we will continue to rejoice and be glad in it. Laging merong hugot ng pag-asa para kay Lord. Amen po, at para sa ating Panginoon. Doon po makikita natin that stagnant thinking ay hindi po pwede na gamitin natin sa ating mga buhay. Ayaw natin na kumbaga tayo po ay malabelan na merong pag-iisip ng ganito. Kasi sinabi po in Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Amen po ba? Kung wala tayong clear na vision and purpose, ito po ay kumbaga magsasarado ng mga opportunity for us sa mga bagay na gagawin ni Lord sa taon na to ng 2025. So I pray po, hindi po tayo kumbaga malabelan na meron tayong stagnant thinking. Mag-move forward tayo sa next na pag-iisip o paraan ng pag-iisip. Ito daw po yung forward thinking. And this is one of the best, amen po ba, na pwede natin paggugutan at pwede natin i-pattern sa ating mga buhay. Ang forward thinking po focuses on growth, innovation, and progress. Amen po ba? It is always envisioning a better future in the Lord. Amen po? So, napakasarap ng buhay ngayong taon na to. Na-excite ako. Ano kayang gagawin ni Lord? Saan kaya ako dadalhin ni Lord? Ano kaya yung mga nilaan ni Lord for me? Yun po ang forward thinking. Gusto mo laging may bago. Gusto mo laging may something new. Gusto mo laging merong mga bagay na hindi mo pa na-experience, na ipapa-experience sa iyo ng Panginoon. At yun po ay nais ng Lord na ipaalala sa ating lahat. In Philippians chapter 3, verses 13 to 14, that it reminds us one thing, amen po, forgetting what is behind and straining toward what is ahead of us, amen po. And we press on toward the goal to win the prize for which God has called for us for heavenward in Christ Jesus. So doon pa lang, alam mo na merong keyword na press on. Amen po ba? Press on tayo. Move forward tayo ngayong taon na to. No matter what the situation, the circumstances, we need to move forward. Amen po. Kasi alam nyo, ang tao kapag sinabi mo move on, pwedeng mag-move on yan na alam mo meron pa may mga bit-bitin pang mga hinanakit, meron pa mga bit-biting issues, unsettled issues. But when we talk about moving forward, it talks about forgetting what lies behind. Amen po ba? Forgetting what lies behind. At tayo po ay umuusad ngayon sa kalooban ng Panginoon. I pray po today that we will always develop that forward thinking sa ating mga buhay. Hindi lang po bilang mga millennials, hindi lang po bilang mga champs, amen po, or kaya ng mga estudyante sa panahon na to, even kung ikaw ang role mo, tatay, nanay, amen po ba, o anak ka, amen po, let us focus, amen po ba, sa mga bagay na gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. And how to improve our mindset, amen po ba, number one, renew our mind. Magkaroon ng renewing of our minds. Amen po ba? Let us continue to embrace forward at we need to renew our minds. Hindi lang po isang araw, but daily. Amen po, daily. Amen po ba? Hayaan po natin na araw-araw tayo po ay nagbabago ang buhay natin at pag-iisip natin through prayer, scripture, at ang mga positibong mga dinideklara natin sa ating mga buhay na ayon sa salita ng Panginoon. Amen po. Hindi po lahat ng positibong dinideklara ngayon based on the Word of God. Kaya ingat lang din po tayo. We need to declare positive, kumbaga mga affirmations and words that are based on the word of the Lord. Amen po. So we need to renew our minds. Amen po. Hayaan po natin magkaroon ng tamang pag-iisip at bagong pag-iisip na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. And pangalawa po, we need to focus on God's promises. Amen po. Mag-focus tayo sa mga pangako ni Lord. Amen. Kung tayo po ay nagkaroon ng backward thinking because panay regrets na lang, panay yung mga kumbaga mga past failures na lang, or kaya nag-stagnant din naman tayo. But this time, because we focus on the promises of the Lord, we will move forward. We will have that forward thinking. Amen po. It will always reminds us in Jeremiah 29 verse 11 na maganda ang plano ng Panginoon po para sa ating lahat. At dito, hindi niya plano na ikaw ay mapahamak, ako ay mapahamak,
bagkus ang plano ng Panginoon ay tayo po ay magkaroon ng buhay na magana, masagana at magandang kinabukasan. Doon pa lang, alam mo na ito na yung direksyon ng buhay mo para sa taon na to. We need to focus on God's promises para ma-maintain natin yung hopeful, forward-thinking mindset at tayo po yung makita natin na mayroong magandang ginagawa ang Panginoon para po sa ating lahat. This year, 2025, I pray po na kung sino man po nakakarinig o nakakapanood ng broadcast na to, I pray po, ma-evaluate natin yung sarili natin. Saan ba tayo sa thinking na yun o pag-iisip na gano'n? O kaya paraan ng, kumbaga, ng pag-iisip. Baka meron tayong mindset na mali. Amen po. Pero ngayong pong araw na to, sinasabi ng Lord, hindi pa po huli ang lahat. Hindi pa po huli ang lahat. Pwede po natin umpisahan ang lahat ng bagay para maitama. Amen po. Para magawa natin yung tama at yun ang nais ng Lord for us to start the year right ngayong taon na to ng 2025. So let us pray. Lord, maraming salamat Panginoon for this opportunity to pray for everyone who are watching this broadcast, oh God. Lord, kung meron man kaming pag-iisip dati, Panginoon, oh God, na lagi na lang kami nakafocus sa nakaraan, sa mga nakalipas na, or Lord God, parang history na lang lagi sa amin, Panginoon, wala nang bago. Or Lord God, kami ay na-stuck in our situations and we felt, Lord God, na kami ay parang discouraged, oh God, o na-discourage na rin kami, Lord God, wala kaming vision. Lord, today, you are renewing our minds, oh God. You are, Lord God, declaring to us, Lord God, that we have your mind, Jesus, oh God, that we have the mind of Christ, oh God. Lord, allow us to see, Lord God, that this year, oh God, is going to be a better year, oh God. Lord, hindi to bitter year, better year for all of us, oh God. And allow us to, Lord God, our minds to be renewed ng salita mo, Panginoon, oh God, ng, Lord God, ng presence mo, Panginoon, oh God. Lord, hayaan niyo, Lord God, that the Holy Spirit will always minister to us, oh God. Holy Spirit, minister to us sa mga oras na to, oh God. Hayaan mo, Panginoon, makonvict kami, Panginoon, oh God, na Lord, yung pag-iisip namin hindi tama, maitama namin, Lord God. At hayaan mo, Lord God, na hindi namin to dadalhin all throughout the year, oh God, all throughout this year, Panginoon, oh God, na kung mali na, ginagawa pa rin namin. Pero Lord, this time, Lord, right this moment, Panginoon God, kami po ay willing magpabago ng isip, Panginoon God. Lord, hayaan niyo, Lord God, our minds, O God, ay focus sa salita mo, Panginoon God. Our minds, O God, ay, Lord God, nare-renew araw-araw through your word of God. At Lord, ngayon, Panginoon, sa pag-iisip namin, ito po ay hindi lang nagiging positibo, kundi, Lord God, merong tamang pag-iisip, O God. Lord, we have that sound mind, Panginoon God. No, Lord, kung sino man, Panginoon God, in their, Lord God, minds, Lord God, naglalaro, Lord God, ang mga lies, Lord God, ang mga doubts, ang mga fears, O God. Lord, we declare that in the name of Jesus Christ, O God, let those doubts, O God, fears, O God, and lies of the enemy, O God, ay be removed in the name of Jesus Christ, O God. Salamat, Panginoon, for this wonderful day, Panginoon, O God, the Lord, we accept and we receive the right mindset, Panginoon, O God. And Lord, hayaan nyo sa mga oras na to, kami po ay patuloy, Lord God, lalakad sa inyong kalooban. Lord, we thank you for answered prayers, for healings, O God, for, Lord God, breakthrough and miracles this year, 2025. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At dyan po nagwawakas ang ating araw na pagpapala. Maraming salamat po and God bless you. Bye-bye.